Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nung una, ipinalabas yung mga CCTV, yung pag-check-in nila dating Yusek Catalina Cabral, kasama yung driver. Pagkatapos yung pagpasok nila sa mga kwarto, pinakita yon. Nag-check-in sila mga 1:00 yata ng hapon eh. Tapos pumasok sila sa mga kwarto, yon, mga 1:00, 2:00 ganon. Tapos nung mga 2:47, lumabas ng kwarto si Yusek Cabral, pumunta doon sa kwarto ng driver, sinundo yung driver. Nag-usap sila doon sandali, tapos lumabas na. Ang sunod nang nangyari, sumakay sila sa SUV, inihatid na doon sa yung sa bangin. Ang sabi daw sa kanya, sabi ng driver ang sabi ng driver, nagpaalam sa kanya, ang kanyang amo, na iwan na lang muna siya doon, relax lang. Ang ginawa naman ng driver, nagparada doon sa malapit lang, doon sa gasolinahan. Kita niya yung si Yusek Cabral. Pero sabi ng mga nakakita, nakatulog yata yung driver. Nakatulog. Paggising niya, wala na si Catalina Cabral. Wala na. So tiningnan niya doon sa paligid, wala. Ang ginawa niya, bumalik siya sa hotel. Bumalik daw siya sa hotel. Pagbalik niya ng hotel, para tingnan doon, baka bumalik na sa hotel. Wala naman daw doon. Nung magdidilim na, pumunta na siya ng pulis. Nireport niya na sa pulis. Kaya naghanap na yung mga pulis. Mga 7:00 na ng gabi yun. Tapos nakita nila dun sa baba ng mga pulis, 8:00 na. Yan na yung mga diniklara ng patay, 12:03 ng madaling araw. Anyway mga kabunyog, yung tungkol sa pag-check-in, nakita yun sa CCTV ng hotel. Yung tungkol sa pagpasok sa mga kwarto, mga 1:00 ng hapon, nakita sa CCTV yon. Yung paglabas uli nila, mga 2:47, tapos pumunta si Yusek Cabral sa kwarto ng driver, nakita yon. Yung pagsakay nila sa SUV, nakita yon. Pero, sabi ko nung isang araw, bakit wala yung pagbalik ng driver? Di ba sabi niya, bumalik siya para tingnan kung nasaan na si Yusek Cabral kasi nawala na doon sa may bangin eh. Bakit wala noon? O ngayon mayroon na. Ito naman kasing mga otoridad eh. Patsi-patsi maglabas ng mga CCTV. O ngayon pinalabas na yung CCTV nang bumalik yung driver sa hotel. Yan nakikita nyo. Pumunta siya dun sa may counter. Hinanap niya doon kung bumalik na ba sa hotel room niya si Yusek Cabral. So nalaman niyang wala. Sabi niya, pumunta na siya sa istasyon ng pulis para mag-report, magpatulong. Yan yung Kaya ngayon, yung sinasabi nating wala yung CCTV ng driver pagbalik, mayroon na. Kaya lang, nananatili pa rin yung tanong,
Bakit kasi yung driver, alam niya naman na mayroong problema yung kanyang amo. Di ba sinabi niya na ano nga ito, may problema, may stress, kaya nga gusto daw mag-relax-relax eh. Bakit mo iiwan doon sa tabi ng bangin? Eh siyempre pag nakita mong naupo doon sa tabi ng bangin, delikado. Hindi mo ba naisip? Baka magkamatay itong amo ko. Hindi niya ba naisip yun? Kasi yun yung malaking tanong doon sa driver eh. Pero sabi ng mga pulis, ni-roll out na nila yung posibilidad ng foul play. Okay, yung foul play, ibig sabihin, hindi tinulak, hindi sinaktan yung hindi tinulak, hindi binaril, o kaya nahulog, walang ganon. Rinule out na yung foul play. Pero ang tanong, alam ba ng driver na magpapakamatay na yung kanyang amo? O hindi niya ba yun naisip? Para man lang mapigilan, umaalarma yung pamilya. Kasi dun sa kinikilos ng kanyang amo, nakakaduda na yun eh. Pupunta doon sa may tabi ng bangin, doon, uupo doon. Hindi mo ba maiisip yun bilang driver? O di dapat nag-report na siya sa asawa o kaya sa pamilya. Si madam, medyo delikado kasi naupo doon sa bangin, baka anong gawin? O, hindi niya ginawa yun eh. Anyway, magkakaroon daw ng investigasyon dito. Dadaan daw sa lie detector test yung driver. Dapat lang kasi medyo maraming questions eh. Maraming question mark. Pero yung sinasabi natin nung una na walang CCTV, yung pagbalik ng driver, mayroon na, pinakita na. So ibig sabihin, bumalik talaga siya sa hotel para tingnan. Kaya lang, kahit yung may-ari ng gasolinahan, yung tinambayan ng driver, pumarada dun yung driver eh. Hindi naman siya nagkarga ng gasolina, pumarada lang siya dun. Malapit lang, nakikita lang yung inupuan ni Yussi Cabral. Sabi, kahit yung may-ari ng gasolinahan, ang sabi niya, tataka siya, bakit hinayaan ng driver, iniwan yung kanyang amo? Kahit sila bakit iniwan? Parang malaking pala isipan yun, malaking katanungan yun. Malalaman lang yan kapag inimbestigahan yung driver. Bagamat hindi naman siya nakakulong kasi hindi naman siya suspect. Inalis naman na yung rinule out naman na yung foul play. Pero yung marami lang mga katanungan na dapat pa ring malinawan. Kaya dapat pa rin siyang imbestigahan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.